Grabe, ang bilis ng panahon. December 1 na kaagad. Parang kailan lang yung 2024, magto 2025 na. Siyempre dahil December na, kabi-kabilaan na mga party dyan. So merong party sa school, party sa pinapasukan trabaho, o minsan yung in-organize na party ng mga kaibigan o kaya ng mga pamilya. Ako ngayon, papunta ako ng SM Fairview para tumingin ng ipangre-regalo ko dun sa nabunot ko sa Christmas party namin sa office. Yung ibang mga style ngayon ng sa regalo, di ba? Pagka nabunot mo yung pangalan, may mga wishlist para hindi ka na mahirapan kung ano yung bibilin mong regalo sa kanya. Pero sa amin kasi sa office, hindi nila ginawa na may wishlist kasi the idea is para nagpapabili lang daw ng ng gamit. So kailangan gumana ng malikhaing isip para maisip mo kung ano yung ireregalo o magugustuhan nung nabunot mo. So ako, pupunta ako sa SM at maghahanap-hanap at sana makita ako ng ikatutuwa nung nabunot ko. Pero kung katulad lang sana nung elementary wala rin kahirap-hirap kasi kailangan ipareregalo mo universal or unisex kasi lalagyan lang ng number yung yung regalo tapos bunot-bunot. Ang mahirap baka mo doon, alam mo, bad trip yung general na nakukuha mo sa regalo yung tuwalya, walang kamatayang picture frame, yung wall clock, walang yan. Pagka alam mo yung bata ka, excited ka magbukas ng regalo na nakuha mo na gustong gusto mo laruan, tapos yun ang makukuha mo, kukuha mo yung hindi mo inaasahan. Ako nga nung elementary ako, medyo bad trip ang ganda nung iniregalo ko, tapos yung nakuha ko bathroom showcase. Nakakuha ko ng sabon, shampoo, toothpaste. Aning ko yun. Kaya meron din sa bahay. Ayan. Kaya minsan mahirap din mag-expect sa makuha mo sa regalo. Isa pa, yung mga expect na yan, yung mag-expect kang mabubunot ka sa raffle. Ako sa tagal kong nagtatrabaho hindi ako sinuswerte talaga dyan sa mga raffle na yan. Tapos sa mga kumpanya, yan na ang mga sugo, yung mga bagong empleyado na mga pasasayawin, yung hahanapin yung mga hidden talent ninyo na, kaya nga hidden talent kasi ayaw nyo ipakita pero dahil empleyado kayo, mapipilitan kayong sumayaw. At syempre dahil bago kayo, hindi kayo pwedeng tumanggi. Yan ang kamalas-malasan ng mga bagong empleyado. Buti na lang ako yung sa party doon sa office namin hindi ko kailangan sumayaw, hindi ko kailangan kumanta, wala akong kailangan gawin. Andun lang ako para support kung sino man ang mga magpe-perform. But anyways, pinagdaanan ko rin naman yan. Yung sa dati ko naman na pinanggalingan ng mga company, hindi lang hindi lang yung mga bago, even yung mga mga datihan na, yung mga lumang empleyado. Mas pa nga, yung mga lumang empleyado mas competitive pa sila mag-ano pa yan, magre-renta pa ng mga costume, magpapagawa, tapos magbabayad ng choreo sa marunong na o mahusay na choreo dancer para lang manalo. Pero kung i-estimahin mo yung nila, ginastos nila compare sa mga panalunan nila, parang abunado pa sila labanan na lang talaga ng na bragging rights na lang pagdating sa ganyan Pero naman ako dati na experience, hindi naman siya sa kumpanya, hindi rin siya sa school. Christmas party namin ng mga friend ko, siyempre may exchange gift, tapos may tawag dito wishlist. Bad trip lang doon, yung nilagay ko doon sa wishlist ko, hindi naman ako mahirap maglagay pero hindi niya nakita yata, o hindi na
patagpuan o ewan ko. Napaka basic nun. Nung may t-shirt nga dun eh, t-shirt lang naman na may particular brand nga lang. Ayun, hindi nakita. Ayun yung bad trip dun eh, bibigay sa'yo pera. Ano ending nun? Ikaw pa bibili. Tsaka sa ganyan din, medyo mahirap mag-isip kung ano yung i-wishlist mo. Lalo na kapag tight yung budget ng exchange gift. Usually ngayon yata nasa 500 na eh. Si Boss Ivy ganyan din, hirap din makaisip yan kung ano yung wishlist niya o ipaparegalo niya sa nakabunot sa kanya. Tapos maganda pa kasi kapag hindi ko siya na-enjoy nung nung estudyante ako. Pero nung nung nagtatrabaho ako, tapos medyo legal na ako uminom. Ang masarap diyan yung after party. Masarap diyan yung after party. Kapag sa opisina, syempre limited lang naman yung oras, saka hindi naman pwede uminom dun sa sa opisina. So magkakayayaan yan, magiinuman dun sa kung saan pinakamalapit at pwedeng uminom na lugar doon sa kung saan kayo nag-celebrate ng Christmas party. Maganda niyan pag nagkalasingan at tapos kasama yung mga supervisor ninyo. May mga panahon kasi dati na nakakasama namin yung mga supervisor namin, or nung medyo mataas na yung posisyon ko, nakakasama ako dun sa mga lower position o sa rank and file. Minsan pagka nalasing yung mga rank and file, naglalabas ng rant dun sa mga boss nila. Nakakatawa lang. Tapos naman sa mga Pinoy Christmas party, lalo na sa mga families and friends, hindi nawawala dyan yung mga mga nakainom na, kargado ng alak, yung mga sayawan na yan. Tapos yung agawan na ng microphone sa video okay. Buti nga ngayon may mga electronic na na microphone na dalawa. Minsan nga pwede pa tatlo eh. So hindi na masyadong nakagaagawan. Yung mo lang, i-connect mo lang sa Bluetooth ng cellphone or ng TV. Kaya nalugi rin ang mga nagninegosyo ng mga video okay, karaoke. So far yun yung mga na-experience ko na na party or Christmas party rather. Kayo kung ano bang mga kakaiba, mga na-experience ninyo nung bata kayo or even ngayon nung nagki-Christmas party, just comment down below at i-share natin sa lahat kung okay lang sa inyo. Tapos meron pa yan nung elementary ako at saka yung high school, iba-ibang style eh. Meron kasing style na pagdating sa pagkain, share ng cash, tapos bibili na lang nung particular meal na kakainin. Meron namang iba, toka-toka, kunyari kay Mr. A kanin, kay Mr. B spaghetti. Tapos meron ding potluck. Na-experience ko naman yung potluck at lagi kong dinadala yung specialty at expertise ni nanay, kasi nga pagkabata ka gusto mo yung fried chicken, pero yung fried chicken kasi ng nanay ko kaya niyang gawin yung wings, na gagawa niyang chicken lollipop, tas yung legs kayang gawing drumstick. So mas appetizing and appealing yung itsura niya para sa mga bata. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Share lang ako ng tungkol sa mga party, especially Christmas party, kasi December na. So yun, sa mga bagong empleyado, good luck sa magiging performance ninyo. Ganyan talaga, kapalan nyo na lang yung mukha ninyo, kaya mag-mask na lang kayo kapag magpa-perform kayo. Tapos para naman dun sa mga hindi may iwasan na uminom during or after the party, drink responsibly. So iwasan natin yung magiinom na tayo tapos mag-drive pa tayo, kasi it will definitely cause accident. It's either na maperwisyo kayo or makaperwisyo kayo. So yun lang, peace and signing out. Ciao.